Masayang nagbibiruan ng tatlo. Si Abby, si Linda, at si Baby Marcus. Bati na mag-ina dahil sa binata. Kaya nakikipagbiruan na uli ito sa kanyang ina. Dumating ang ama nito na parang malungkot. Inutusan naman ni Abby ang anak nito na puntahan niya si Yaya Celia para maghanda ng merienda. Naupo ang kanyang ama sa tabi ng mama niya. Nagtungo ito at waring may malalim na iniisip. Tumingin ito sa kanyang asawa. May problema ka ba? Nag-resign ang aking CEO. Sayang siya. He is a very competent person. Maabilidad ito sa kanyang trabaho at asset siya ng negosyo. Namula naman ang dalaga sa kanyang narinig. Si Marcus iyon at tinutuon ng binata ang kanyang sinabi na magre-resign ito. At nakikita niya ang kalungkutan ng kanyang ama sa pagbiti sa trabaho ng binata. Pati ang ama niya ay binigay niya rin ng problema. Tumayo si Abby para salubungin ang anak nito. Ayaw niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga magulang. Tiyak na magtatanong ang bata. Habang papalayo ito sa kinaroroonan ng mga magulang, ay malinaw niyang narinig ang huling pinag-uusapan ng mga ito. Ano naman daw ang dahilan niya? Personal daw. Sa ngayon, ay nasa airport na si Marcus. He will work and stay abroad for good. Ang mga salitang iyon ay sapat na para makumbinsi ni Abby ang kanyang sarili na mag-move on. Kung di sana muli nagkrus ang mga landas nila ng binata, ay wala sana siyang problema. Bagamat sa panahong malayo sila sa isa't isa, ay dala niya sa puso ni Abby ang binata, at sapat na iyon. Ngunit masakit pala, o mas tamang sabihin mas masakit pala, kapag maulit ang dating kabiguan. Hindi alam ng dalaga na talagang sinadyang iparinig ng magulang ang kanilang pag-uusap tungkol kay Marcus. Gusto nilang lumigaya ang kanilang anak at mga apo. Ipinagtapat ni Linda ang lahat ng sinabi ng anak sa kanya. Alam nilang mahal niya ang binata. Ang alam kasi nito ay may asawang binata, kaya ganoon na lamang ang sakit na nararamdaman nito. At ang binata naman ay hindi niya alam na lihim din siyang minamahal ng dalaga tulad ng pagmamahal niya dito. Nang alam nilang malayo na ang kanilang anak, masaya nagbulungan ng mag-asawa tungkol sa nalalapit na araw na karawan ng mga apo. Sapagkat hindi lang ito malaking selebrasyon, kundi napupuno pa ito ng maraming sorpresa para sa kanilang anak na si Abby. Malungkot na mukha ng anak na si Marcus Raven ang sumalubong kay Abby sa kusina. Nakaupo ito at hawak niya ang kanyang cellphone. Samantalang nasa tabi naman niya ang nakababatang kapatid na malungkot din ang pagkakaupo. Sinusuklay ang kanyang Barbie doll pero seryoso ang kanyang mukha at medyo nakasimangot ito. Si Marcus mas madilim ang mukha nito. Para nagbabadya ang kanyang pag-iyak. Marcus, Mandy, bakit? May problema ba kayo? Bakit malungkot kayong mga anak? Nag-away ba kayong dalawa? Tanong ni Abby sa mga anak. Kapag nagkakatampuhan kasi ang magkambal, ay pareho sila nakasimangot at walang imik. Tumangot umiling ang mga ito. Si Mandy lang sumagot sa tanong ng ina. Malungkot po kami ni Kuya pero hindi naman kami nag-away. Naalala niya ang kanyang mga tanong. Tangot iling ang ginawa ng mga ito dahil sa dalawa niyang tanong. Bakit mga anak? Something wrong? At tinabihan ni Abby ang mga ito. No, Mami. Sinabi ko kay Yaya Celia na tawagan namin si Tito Marcus pero wala pong sagot. Baka daw iba na ang number niya na ginagamit. Iimbitahan ko pa naman sana sa birthday namin sa linggo po. Turan naman ni Marcus Raven at tuluyan nang umiyak. Tahan na mga anak. Marami pa naman kayong birthday. Malay nyo one time, tatawagan ka niya. Pangaalo ni Abby sa anak. Sabi niya, love niya kami ni Mandy at palagi siya narito para sa amin. Kasi friends na kami. At dito na namin siya. Sinungaling si Tito Marcus, Mami. At yumakap ito sa ina habang umiiyak pa rin. Tama si Kuya, Mami. Sinungaling siya. Pati si Mandy ay yumakap na rin sa kanya. Alam niyang labis na nasasaktan ng mga ito. Hindi pa man din sanay ang kanyang mga anak na binibigo. Para sa kanila, a promise is a promise. At hindi iyon pwedeng hindi ito pa rin. Tama ka, Mami.
Sana hindi kami agad nagtiwala sa kanya. Baling ni Marcos sa ina habang pinupunasan nito ang kanyang mga luha. Ako ang dapat mong sisihin, anak. Sinasabi ng dalaga sa sarili niya dahil sa narinig niya sa anak niyang lalaki. Pati sa binata ay walang tiwala na ang kanyang mga anak. At ang masaklap, nakikita niyang labis na nasasaktan ng mga ito. Masyadong napalapit na ang mga bata sa ama nila sa maikling panahon. At dahil iisa nga, ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat, ay may mararamdaman pa rin silang special bonding. Alaman nila ang totoo o hindi. Bago matulog si Abby, ay sinubukan niyang tawagan si Marcus. Para sa kanyang anak man o hindi, gusto lang niyang makasiguradong may komunikasyon sila ng kanyang mga anak. Sapat na iyon, at kahit kailan ay hindi pwedeng malaman ni Marcus na siya ang ama ng mga anak niya. Kaibigan lang ang gusto niya para sa kanilang dalawa. Hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay para sa kanilang dalawa dahil ayaw niyang masaktan ng kanyang mga anak. Tama si Celia malamang na iba na number niya. Bahala ka sa buhay mo. Unti-unting bumalik ang mga salitang iyon na sinabi ni Abby sa binata. Imbis na matulog na ang dalaga, ay umiyak ito para ibuhos ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. At bukas, kailangan walang nangyari. Malapit na ang birthday party ng mga anak at kailangan maging handa na sila. Nangungulit na naman ang mami ni Marcus. Kailangan na daw siya mag-asawa para magkaroon na rin ng apo. Palibhasa nag-iisa siyang anak kaya walang ibang minamadali ng ina kundi siya lamang. Nangako naman si Marcus sa kanyang ina. Tiyak na mabibigla ito kapag hindi lang asawa ang ipapakilala niya kundi may dalawa pang bonus, ang kambal niyang mga apo. Sa ngayon ay kailangan niya munang tikisin ang mga ito, tulad ng kanilang napag-usapan ni Tito Manuel. Pinagkatiwalaan siya nito at hindi iyon dapat masira. Ihintay na lamang niya ang karawan ng kanyang mga anak. Ilang araw lamang naman ang bibilangin. Dagsana ang mga bisita para sa ikaapat na karawan ni Marcus Raven at Mandy. Maraming mga bata ang kanilang bisita na galing sa kanilang charity organization. Baka sa mga mukha ng mga anak ang labis na katuwaan. 7:00 pasado na ng gabi nang makaalis lahat ng kanilang mga bisita. Abala na ang kanilang mga kasambahay sa pagliligpit ng kanilang mga pinagkainan at mga ginamit nila sa kanilang iba't ibang activities. Nagpaalam ito sa kanyang mga magulang na magbibihis lang siya at magpapahinga sandali. Siya ang personal na nangangasiwa sa party at nararamdaman niya ang pagod. Matutulog muna si Abby kahit 1 oras at bababa na lamang para makapagkwentuhan muna sa mga katulong. Abala mga ito maghapon. Kaya bago sila magpahinga lahat, ay aabutan niya ang mga ito nang inihanda niyang regalo sa kanila bilang pasasalamat sa tulong para sa masayang selebrasyon ng karawan ng mga bata. Alam niyang maaga rin matutulog ang mga anak. Pagod din ang mga ito. Nang magising sila habang nakikihalubilo sa mga kapwa nila bata, pansamantala ay nakalimutan nila si Marcus at kahit hindi ito dumalo ay hindi naging hadlang para mag-enjoy ang kanyang mga anak. Sasaglit na lamang siya mamaya sa kwarto nila para mahalikan sila. Inalis ni Abby ang kanyang bestida. Inilapag iyon sa kama. Kailangan niya muna mag-shower para maginhawaan ang kanyang pakiramdam. Nanlalakit na rin siya dahil sa pawis nito. Papasok na si Abby ng banyo nang mapansin hindi pala niya inilak ang pinto. Nagmamadali itong tinungo ang pintuan pero mas naunang naitulak ang pinto at biglang lumitaw ang mukha ni Marcus. Isinara agad ng binata ang pinto at sinarado niya iyon. Hindi naman makakilos ang dalaga. Si Marcus nasa harapan niya at siya panloob lang ang nakasuot sa kanya. Nagmamadali niyang binuksan ang locker at nagsuot siya ng robe. You don't need to hide those, Abby. Matagal ko nang nakita yan. Seryoso ang binata. Umupo ito sa gilid ng kama. What are you doing here? Mataas na ang boses ng dalaga. I want to see you, Abby. Ang kapal naman ng mukha mong pumasok na lang basta dito. Hindi mo ba alam na isang pindot ko lang sa red button na yan ay darating lahat ang gwardiya ni Papa? Sabay turo niya sa kanyang emergency button. Pero kahit ilang pindot pa ang gawin ng dalaga, ay walang gwardiyan darating dahil pansamantalang pinutol iyon ng ama. Ayaw niyang maistorbo ang pag-uusap ng dalawa.
Ngunit baliwala sa binata ang kanyang narinig. Nanatili lang ito nakatingin sa kanya. Get out, Marcus! Or else! Or else what, Abby? Tatawagan mo mga security guards ninyo? Then do it! Ano naman sa akin ngayon? I don't care. Kahit saktan pa nila ako dito, walang problema sa akin. Wala namang halaga ang buhay ko, Abby. Wala naman akong asawa o anak. Nobody will grieve, except my mom. Napatda si Abby sa kanyang narinig. What? I talked to Michaela before and she promised. Wala na si Michaela 4 taon na nakakaraan. Anong ibig mo sabihin, Marcus? May brain cancer siya. Ang totoo, kahit pa siguro hindi siya nawala, hindi ko pa rin siya pakakasalan. Dahil meron na akong ibang mahal. Kaso hindi naman ako kayang mahalin. At tumingin ito sa kinatatayuan ng dalaga. Tumayo ang binata at lumapit kay Abby. So now, Abby, press the button. Iyan naman ang gusto mo, di ba? Ang maglaho ako sa buhay mo, pindutin mo na. Naroon ang higpit ng pananalita ng binata. Hindi ko kaya. Naglandas ang mga luha ni Abby. Patunay na masaya ito dahil alam niyang mahal siya ng binata. You can't? Then I will. At inilapit ni Marcus ang button at akmang pipindutin iyon nang agad siyang sinugod ng yakap sa likod ni Abby. Umiiyak ito habang nakayakap pa rin sa nakatalikod na binata. No, Marcus. Mahal na mahal kita. At ayaw kong mapahamak ka. I'm sorry. Humarap sa kanya ang binata. Hinawakan ito sa baba at hinaas iyon. Sinalubong siya ng halik ng binata. Mas masarap pala ang mga halik nito kapag alam mo may pag-ibig na namamagitan. Hinapit ni Marcus si Abby sa baywang at masuyo nitong inihiga sa kama. May pawis pa ako, Marcus. Pagsuway nito sa binata. I don't care, sweetheart. I miss you so much. Unti-unti niyang inalis ang mga natitirang suot ng dalaga. Masuyong pinagmasdan ang pinakamamahal niyang dalaga. At muli niya itong hinalikan hanggang marating nila ang tamis na dulot ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Magkayakap ang dalawa habang tahimik na pinakikinggan ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Marcus? Tawag ni Abby sa binata. Yes, Abby? At hinalikan ito sa noo ang dalaga. Paano ka pala nakapasok sa bahay? Tanungin mo na lang ang mga futures in-laws ko. Ngumiti ang binata sa kanya. You mean, hinayaan ka ng inay at ng papa na papasukin dito sa kwarto ko? Tumangulang sa kanya ang binata. And Marcus, one more thing. Anak mo sina Marcus Raven at Mandy. Talagang sinadya kong ipangalan sa'yo ang mga bata. Sorry kung inilihim ko sa'yo. Ang alam ko kasi, ikasal kayo ni Michaela at hindi mo ko mahal. Masakit sa akin na tuwing nakikita ko nagdurusa ka because of her. Minahal na kita from the moment na ipinagkaloob mo sa akin ang sarili mo, Abby. I'm sorry sa lahat. And I always will. About kay Marcus and Mandy, I feel it and I know they are mine. At muli niyang inakin ang mga labi ng dalaga. At sa maikling sandali, ay muli nilang pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Natatawa na lamang sina Abby at Marcus sa may hagdanan at naririnig nila ang tinig ng kanilang mga anak na gusto nilang makita ang mami at daddy Marcus nila. Alam na ng mga bata ang totoo at masaya mga ito dahil natupad ang kahilingan nila na maging daddy si Marcus. Ngunit pinipigilan ito ng kanyang lolo at lola. Inaatake daw ng hika ang mami niya kaya hindi siya pwedeng pumasok. Marami pa namang panahon para magkita-kita sila ng kanilang mga anak. Gusto muna nilang makabawi sa isa't isa. At alam niya na sa mga susunod pang araw ay lalo magiging masaya ang malaki nilang bahay. At magkakaroon na rin ng ibang bata sa loob ng mansyon. Napakalaki ng kasalanan mong ito, Abby. Nagulat ang dalaga sa pagiging seryoso ulit ng binata. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. What do you mean? Magbabayad ka ulit, sweetheart. Dahil nilayasan mo ko at tinago mga kambal ko, ibig kapalit na kabayaran. Ngumiti ito sa kanya. Nakahinga naman na maluwag ang dalaga.
Akala niya magbabayad na naman siya. Naampas tuloy niya ito ng unan dahil sa kabang naramdaman niya kanina. At ano naman yon, Aber? Hindi na lang buwan ang bibilangin para maging bihag kita. Gusto ko habang buhay na. Abby, be my wife. Mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo, babawi ako at sa mga anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama sa kanila. At muling inangkin ang mga labi ng dalaga na buong puso naman na tinugo ni Abby. I love you, Abby. You are my precious one. Sabi sa kanya ng binata habang hindi nito tinatanggal ang pagkakayakap sa kanya. Mahal na mahal din kita, Marcus. Ikaw lang at wala nang ibang pwede kong mahalin. Ngiti ni Abby sa binata. Umaga na nang bumaba ang dalawa. At tulad ng inaasahan nila, ay naghihintay na ang kanilang mga anak sa may pintuan pa lamang. Nakalak ang pinto, kaya naman hindi nakapasok ang mga ito at matyaga naghihintay na lamang sa paglabas ng kanilang mga magulang at agad na sumalubong sa kanila ang kanilang mga anak. Agad na yumakap ang mga ito sa kanilang ama. Hindi tuloy malaman ng binata kung sino sa dalawa ang una niyang yayakapin at hahalikan. Good morning, Daddy! Sabi ko na nga ba, ikaw ang daddy ko eh. Masiglang saad ni Marcus sa ama. At bakit mo naman nasabi yan, anak? Kunwara inosente itong nagtatanong. Kasi pareho po tayo ng name. Pareho pa tayo ng mga mata at labi. Ako rin po, alam ko, Daddy. Kasi magkamukha po tayo. Pareho din tayo ng mga ilong. Agaw pa naman ni Mandy. Tuwang-tuwa naman ang dalawa dahil para may contest ang dalawa nilang anak na walang ibang ginawa kundi maghanap ng pruweba na siya ang kanilang daddy. Panay tuloy ang tawa ni Abby sa tatlo. Ang saya ng birthday namin. Kahit you are late, si Mami, gift ka niya sa amin, Daddy. Malambing na saad ni Mandy at tumingin ito sa ina. Kayo ang gift sa akin ng mami niyo mga anak. At pangako ni Daddy na babawi ako sa lahat ng mga panahon na hindi ko kayo nakasama. Magiging masaya at buo tayong pamilya mga anak. At sabay na niyakap ni Marcus ang mga anak nito habang nakangiti ng kamasidlang si Abby sa tatlo. Daddy, ayos na bang hika ni Mami? Magaling na po siya? Nag-aalala si Marcus para sa ina. Ayos na anak, pinagaling na siya ni Daddy kagabi. At lumingon siya kay Abby na kanina pang pulang-pula ang mga pisngi nito. Nanlaki naman ang mga mata ng mga bata sa narinig at makulit na tinanong pa ng sabay ang ama. You are also a doctor, Daddy? Sa tanong ng mga anak ay biglang napatawa mga ito at sabay na humalik sa pisngi ng madaldal at makulit ng mga anak. Tara na nga sa kusina para makakain na tayo. Baka naghihintay na sina Lolo Manuel at Lola Linda ninyo. Masaya naman na humawak ang mga bata sa kamay ng kanilang ama. Sinalubong naman siya ng ngiti ng kanyang mga magulang, lalo na ang ama nito. Humalik siya sa pisngi ng kanyang mga magulang at nagpasalamat sa kanilang tulong para muling maging masaya siya sa piling ni Marcus at sa dalawa niyang mga anak. You deserve it, anak. Masaya ako para sa'yo. Masayang sagot ng ama at masayang pinagsaluhan ng agahan. Napaga naman ang uwi ng mami ni Marcus dahil sinabing may emergency sa kanilang bahay. Kung hindi niya kasi sasabihin ito sa ina, ay tiyak na hindi siya uwi ng Pilipinas. Kaya naman kahit gabi na, ay nandito siya ngayon. Ano bang emergency sinasabi mo, iho? Nag-aalala ako ng husto. Hindi pa naibaba ng ina nito ang handbag ay inulan na ng tanong ang kanyang anak. Walang emergency po, Mami. Manlapad ang pagkakangiti ni Marcus. What? Marcus, alam mong worried ako and yet you're joking? Puno ng pagkainis ang ina nito. Ma'am, relax. I just want you to meet them. Bigla naman nagluwanag ang mukha ng ginang nang makita ang isang babae at dalawang bata na nakangiti sa kanya at sabay pa silang lumapit dito at yumakap sa ginang. Welcome home po, Grandma. Ma'am, she is Abby, your future daughter-in-law. Humalik si Abby sa ginang. Pagkatapos ay pinakilala ang kanyang dalawang apo. Tuwang-tuwa naman ang ginang habang nakikipag-usap sa mga apo
na magagaling at cute na cute. Hindi na ito pumayag na hindi matulog ang mag-iina sa kanilang bahay ngayong gabi. At sinabi pa nitong sa kanyang kwarto matutulog ang mga apo niya. Napakasaya ng mami ni Marcus dahil sa wakas ay natupad ang kahilingan niya na magkaroon ng apo at bonus pa dahil kambal agad. Oh my God, Marcus! Hindi alam ni Abby kung ano magiging reaksyon nito. Ipinakita ng binata na naroon pa rin ang lahat ng gamit ng dalaga sa mismong kwarto nila. Hindi ko talaga inalis sa mga yan. Dahil lahat ng memories mo, ikasama mga yan, Abby. At masuyo nitong hinagka ng dalaga. Mahal na mahal kita, Marcus. At maluha-luhang yumakap si Abby sa binata. And I love you so much, Abby. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. At muli silang nagyakap. Ilang buwan pa nakalipas, ay isang engranding kasalan ang ginanap sa pagitan ni Abby at Marcus. Dinaluhan iyon ng mga pamilya nila at mga malalapit na kaibigan. Umuwi din sa bansa ang kapatid na si Raven na namangha nang malaman na ang Marcus na nakilala niya sa airport at naging kaibigan ay ama pala ng mga pamangkin niya. At kitang-kita ang kasiyahan sa mga mukha ng magulang nila at kambal nilang sina Marcus, Raven at Mandy. At para kay Abby, napakasaya niya sapagkat hindi man sa maayos na paraan sila nagkakilala ni Marcus ay hindi naging dahilan iyon para mahalin niya ang binata. Nagkalayo man sila ng matagal na panahon, tadhana pa rin ang nag-ugnay sa kanila para maging masaya sa piling ng isa't isa. Pag-ibig pa rin ang nagwagi sa puso nila. At para naman kay Marcus, madami man siya nagawang kasalanan kay Abby, pinangako niya na babawi siya sa asawa at sa mga anak nito. Gagawin niya ang lahat para maging mabuting asawa at ama sa kanilang kambal. At napakasaya niya dahil masaya at buo ang pagkatao niya dahil kasama na niya ang kanya mag-iina. At sigurado siya na mas lalong magiging makulay ang mansyon sa mga anak na darating sa buhay nila. Walang kapantayan na kaligayahan ang nadarama ng mag-asawa. Sabi nga nila, kung tapat at totoo ang nadarama mo, huwag kang susuko sa laban. Dahil sa huli, ay mananaig pa din ang nilalaman ng puso mo, gaya ng kwento ni Marcus at Abby. Madami mang pagsubok na pinagdaanan, pero hanggang sa huli, ay pinatunayan nila na wagas ang kanilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Marcus at Abby. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod pang series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.